Mga buhing santos, welcome sa tuwang tulumanon sa Dr. Dave YouTube channel, sa tusab sa The Sunriser page, sa tusab nga Brad Duming sa iyong page, Brad. Suga sa katawhan. Suga sa katawhan, kauban ka na to karon, aga to ang host sa DYRD and DYTR sa atong program, De Verbo. Verbong o kayon sabay kamatuoran kay sa DYTR. Ito ni Isakli. Ang atong kauban usab kauban ni Brad Duming Sinano, si Brad Edwin Isagre, Host sa DYTR. host sa DYTR. So ang program sa DYTR, Brad, Kay Unsay. Kayon sabay kamatuoran. ay unsa bay Every kamatuoran. Friday, every Sunday 2 to 3 p.m. Okay, na sa DYRD. The Verbon and may 5 to 6 p.m. Okay. So aga ko pag-isgutan karon kay birthday man sa mahal nga Birhen, no? Yes. A birthday sa mahal nga Birhen. So mao kini nga to pag-isgutan kung unsay pahinungod sa mahal nga Birhen, no? So, yes. Unsa una to pagpahinungod? So diha sa atong pagpahingot, Pahinungod sa mahal nga nga Birhen. Maya, adunay upat ka dugma nga pasinungog sa atong mahal nga Birhen Maria. So dugma kini timan-an nato mga kaigsuonan nga ang dugma once ideklarar ka na sa Church Authorities pinasikad sa Matthew 28 no verse 19 to 20 itagaan sila teaching authority. So once gani nga ideklarar na kada nga dugma, it will stay forever dili na kana mausa. Amen. Mao na ang infallibility na dili gyud no atom of error because ang Holy Spirit nagauban ini dugma. So Amen. upat ka dugma, Brad, ang gideklarar sa simbahan. Number one, Agi pasidungog sa atong mahal. pasidungog sa mahal nga Birhen. Ang una mo kini Mother of God, inahan sa Dios. Inahan sa Dios, Theotokos, Ikaduha mo kini perpetual virginity. virginity, perpetual virginity nga mahal nga Birhen. Inahan kanunay ulay. Ulay siya, sukad pa sa iyang pagkahimugso, hantod nga siya misaka sa langit din in puntuha, wala bulingi ang iyang pagkababay. Ikatulo, Immaculate Conception. Immaculate Conception na December 8, no? Nga siya gipanamkon sa iyang inahan ni Santa Ana, sa iyang amahan na San Joaquin, nga wala gyud siya matapti sa salang panlundon. Kay kitang tanan, Brother Edwin, no? Gikan gyud sa una nato nga ginikanan, doon naman tayo original sin. So, dinhi mapadayag ang mahal nga Birhen was exempted. Iskutan ta ang mga biblical basis ni ini, no? Human ana. So, una, ang iyahang pagka Mother of God, Theotokos. No? Ikaduha, mao ang iyahang pagka perpetual virginity nga putli siya. Unya, ikatulo, Immaculate Conception nga mabdo siya sa iyang inahan nga wala gid siya tapti sa salang panlundong. O kining ikaw pa, Assumption, pista sa Dawis, no? Ipasaka. Pagsaka sa langit, Gipasaka si Birhen Maria lawas ug taga. gipasaka. Lahi ang ascension o ang assumption. Ang ascension by the authority of Christ Himself, siya misaka sa langit. Ang assumption, dili by authority of Mother Mary, Amen. but by authority of Christ. Jesus no? Christ. Nga gipasaka. Oh. So lahi ang pagsaka o ang gipasaka. Ang Ginoo misaka sa langit, ascension. Ang mahal nga Birhen gipasaka sa langit, Assumption. assumption. Upat. Okay. Ipasidugog sa atong mahal nga Birhen Mahal nga Birhen. diha sa atong simbahan. So nini higayon na karon, Brad, ang mga biblical basis, Brad, nga ang mahal nga Birhen gipili na ba siya daan sa wala pa siya mataw ni ining kalibutan.
doon na bagi plano ang Dios. Unsa magi una nato nga biblical text, no? Sa diha nga the moment nga nakasala ang una tang ginikanan in the book of Genesis chapter 3 verse 1, no? Sugod ta ngadto sa 24. The moment nga nakasala, diha na bay gipanagna daan nga do na gisikan Eve. Diha na sa Genesis 3:15. Yes. Sa Genesis chapter 3 verse 15, diha nga gitagda, no? Unya ang atong Edwin kuno atong hinumduman, ang babae kaniadto ang inahan manganak, supposedly ang plano unta sa Dios nga dili masakit ang babae kining inigpanganak ra, simple ra. Dili siya mo singgit sa kasakit. Pero as a penalty, doon na may batio nagkasakit ang babae kung manganak. So mao na'y parta na sa payment na sa maong sala. So, diha sa kanang gitawag, kanang gitumban ang ulo sa bitin. So palihog ba ni Edwin, basaha ang teksto sa Genesis chapter 3 verse 15 nga gidayag diha nga Kaaway ang bitin o magkaaway, no, ang bitin o ang kaliwa sa bitin, no? Okay. Genesis chapter 3 verse 15. So pagka-fall sa unang Adam, ang second Adam nga si Kristo na mabasa sa 1 Corinto chapter 3, brad, ba? Okay. Second Adam. Unya, ang mahal nga birhen, gisaad ng daan, the second Eve. Mao na nga ang twin hearts of Jesus and Mary, nagkausa na sila, twin hearts of Jesus and Mary, kay pareha sila, pulos putli na tao ang mahal nga birhen nga wala exempted sa salang panulundon from first parents. Unya si Jesus, na tao sad nga wala say puling, no? No, walay biological father, no? So parehas na twin hearts of Jesus. So, Brad, Genesis chapter 3 verse 15. Genesis chapter 3 verse 15 mao kani atong mabasa dito, Brad. Himuon kong magkaaway ikaw ug ang babae, ug mahimong kaaway ang imong kaliwat ug ang iyang kaliwat. Dugmokon niya ang imong ulo ug paakon mo sa bang iyang tikod. Okay. So, unsay, Brad, can you emphasize kinsay nagkaaway niini? Future tense ni? O future tense nga si kining babae nagiskot kini ni Birheng Maria ug ang kaliwat ni Birheng Maria ang iyang kaliwat mao si Jesucristo ug kining bitin mo na sa pinadayag mo ang yawa ang kaliwat sa mga yawa mao makigbatok sa babae ug sa anak sa babae nga si Jesucristo nga mo'y maglaglag sa mga dautan o mga yawa, mga kaigsunan. Grabe, no? Gikan sa past tense to future tense. So, ang past tense, pagka ilad yun sa una tang ginikanan, gireverse magod, ang logic ni Satanas Benedwin, di ba, opposite, di ba? Kay mao may amahan sa tanan nga mga butbot. John chapter 8 verse 14. Unya, sample ni ini Genesis chapter 3 verse 4 to 6. Kay ginan mas nadaan sa Ginoo nga kun mukaon mo ni anang maong kahoy bungas kahoy nga gidili, mamatay gyud kamo. Unya, miun sa si Satanas. Dili tinuod, I-deceive niya. dili tinuod nga mamatay kamo. So gibali reverse. Mao sad kini ang pagbukan sa gingharian sa Dios, reverse sa dagilang paagi. Di ba? So, ang Ginoo nagtukod sa iyang gingharian, pero ang Protestantism nga mi-attack sa gingharian sa Dios, reverse, balitad. Balitad. Mo na ay false prophets. Mateo 24, versikulo 5 o versikulo 24, no? So, di ang false prophets, balitad na, no? Deception. So, mao ni Brad ang gipadayag nga reverse. Kunya, ang future tense, meaning Genesis chapter 3 verse 15, connect sa Revelation chapter 12. Chapter 12 verse Ang babae ug ang dragon, di ba? ang si
diya sa gipadayag ko si 17 nga si Santa Maria Hmm. inahan sa tao nga nagtuman sa sunggusin ng siya gikontrahan ni Satanas. So mao na ni Mm. Mother Church. Mm. So nini po tuhagan ang pagkatao sa mahal na Birhen, grabe ang logic sa Ginoo, no? Mm. Ang atong badili nga mother, badili kay sa lawas no nato nga inahan, gikan kita ni Lola Iva, tahod ka. Lola Iva. Ato ba Oh. bundat ng Iba, lain ka adso, lain. Nay nagtahod na sa tong simbahan gihimo gyud po ng Santa Iba. Santa Iba. Santa Oh. Adan. Santo Adam. No? Yeah. So, at tahod ni Lolo Adam, kay ato itahod na gidikanan. Ah. So, ang atong unang gidikanan, nahagbong sila sa lawas nun, pero doon na spiritual mother, mahal na din. So, niya sa Genesis chapter 3, verse 15. Mo na unang ebanghelyo. Una ni, no? Nga magkaaway ikaw ug ang babae. Mahimong kaaway ang imong kaliwat sa to si Jesus. Jesus. Ug ang kaliwat sa bitin. kaliwat sa bitin. Pangutana, kinsa man ning kaliwat sa bitin? Yawa. Di ba ang bitin yawa? O kinsa ning kaliwat sa bitin? Kinsa man ang ang kaliwat kaliwat? nga sumusunod. Sumusunod na sa John chapter 8 verse 44. Unsa man giingon sa John chapter 8 verse 44? Mao na itong tanawon, kinsa ang kaliwat sa yawa? Because ang bitin, John 8:44. 8:44. Okay. Ang yawa, mao man ang bitin. So ang pangutana, magsangka ang kaliwat sa babae, mao si Jesus. O ang kaaway ni ini, mao ang kaliwat sa bitin. Unsa man ang kaliwat sa bitin? Niya sa John 8:44. Mga anak kamo sa inyong amahan nga So, mao ang yawa. Mga anak kamo sa inyong amahan nga mao ang yawa. So ang kaliwat sa bitin, kaliwat sa yawa, mao ang mga anak sa yawa. Ug buot kamo mosunod sa mga tinguha sa inyong amahan. Mamumuno siya sukad sa sinugdan. Walang gayud siya mudapig sa kamatuoran. Wala mo dapig sa kamatuoran. So meaning to say, lies, the propagators of lies, nag false prophets. False prophets. Kaya- Asa mabasa ang false prophets ba? Mateo 24:4 o Mateo 24 Mga minute. 24? Kita. Nasa sa 1 Timoteo 3, 1 ngadto sa 3, no? Mga false prophets. Okay, padayon pagbasa, no? Nasa John chapter 8, verse 44, mangkaliwat sa bitin. Grabe. Wala gayud siya mudapig sa kamatuoran kay wala man kaniya ang kamatuoran. Wala kaniya ang kamatuoran. So, Grabe, ha? So, lies, guys. but, But. mauna nga, ang ilang strategy, kining Genesis chapter 3, verse 40 at verse 4 to 6, reverse, mingon ang ginupon mo, kaon mo rin, mamatay ka mo. Pero, ang gingon ni Satanas, dili tinood, kung dili, mabright mo. So, diya sa utok, in other words, ang deception ni Satanas, diya sa utok. Unya, ang atong utok, namatay 100 billion nerve cells. Dili lublob si Satanas. That is deception. Unya, ang solusyon sa Ginoo ni ini is, mahal nga Birhen, Theotokos, Mother of God. Unsa may pasabot sa Mother of God, dili ba? Brad nga, ang Iglesia ni Kristo nagaingon man nga, si Jesus, dili Diyos. Kaya kung Diyos pa si Jesus, nga mingon siya, Diyos ko, gibiyaan mo ako. O diya, naapay mga teksto diha nga ilahang gi-cite nga dili yun Diyos si Kristo. Ladayan kadaghan ang mga teksto nga lang gi-cite. Unsa may gipasabot na nabrad nga Theotokos, Mother of God. Nga, unsaon pagka Mother of God, nga ang Diyos existed before the creation of the universe. Does it mean nga ang mahal nga Birhen diha na sa wala pa ang universe? So mga manila ha, buti pasabot Supak na. nga
una di ay ang mahal nga birhen kaysa Dios. Oh. Nga ang mahal nga birhen natawo ra na. Correct. Ha? Ang edad sa mahal nga birhen just more than 2,000 years gikan sa iyang pagkatao. Ang karon niya ang Ginoo existed before. Unsay katinawan niya? Ang katinawan niya mga igsoon kanang nagwat sa online karon. Si Mama Mary nahimo nga Mother of God sa iya sa ang God man po si Jesus Christ is composed of two nature. The human being and the divine nature. Human nature and the divine nature. 100% human nature, 100% divine nature. So sa iyang pagka-human nature, nahimong inahan si Mother Mary kaya iningari siya sa kalibutan kung nagpakatao sama ka nato. So mahimo siyang Mother of God tungod kay si Mama Mary Mamoyga gasabak niya in 9 months. Muna nga sa iyang pagka-Diyos which is nagpakatao sa iyang human nature na siya yung mga biological or na siya yung mga foster parents or si tawagan na brad. Kaya dili maging siya biological. Nabay pa na nato ba? Stepfather si San Jose. Oo. Nasa yung mga ginikanan, nasama ka na to. Napunta yung mga ginikanan. Kaya hindi mapunta mo gawas diri o hindi tamay mong tao. Kung wala kita yung mga ginikanan, either foster parents man na or biological parents, at least naagi na silang duha, which is to become a family. So ang imong gipasabot Brad nga si Sa human Jesus nature niya. hypostatic union as true God and true man. Amen. So ang true man mo nag-emphasize ni Father Lupot no na wrong ng 50% na 50%. 100% Amen. tinuod nga tao si Kristo. 100% tinuod siya nga Dios. Raduming dugang pagpasabot niya ng gingon ng mahal nga birhen mao'y inahan sa Dios. Unsaon pagtubag kanang gingon nga boting pasabot nga mas maguwang pa ang mahal nga birhen kaysa Dios. So, pasabot lang din nato nga kini si Virgin Maria inahan sa Dios kay ang Dios napaka-tawo diha ni Virgin Maria. Kay itaw man nga si Kristo Dios usab mutawag usab kita nga adunay inahan sa Dios nga mao si Virgin Maria. Kay mabasa man nato diha sa Lucas 1:43 nga inahan sa Ginoo ug inahan sa Dios kay Ginoo man ang Dios. Lucas 1:43. 1:43. Nagpasabot kayo nga siya mao'y inahan sa Ginoo nga inahan sa Dios nga mao ang Dios. So, ari ko na ba klaro na nimo ang reference, no? So niya sa Lucas 1:43 inahan sa Ginoo o inahan sa Dios. o inahan sa Dios. Ako basahon sa Oh. Kay ang Ginoo mao ang Dios. Diyos. Nasa ni sa Mateo 4 versikulo 7. Okay, so Lucas 1:47, no? Lucas 1:47 na ang mahal nga birhen. Okay, palibra basa. Okay? Lucas 1:47. Please read. Ang pagka-niluwas ni Santa Maria, itawag og redemption, mo ba ni? Pagdiya pasabot na ari sa Biblia sa So mo ha? Gingon diri sa Lucas. og nagmalipayon ako diha sa Dios nga akong manluluwas. Ang mahal nga birhen nagingon, nagmalipayon ako sa akong Dios nga mao'y akong manluluwas. Uniko uno Nasab kini sa Mateo City Mateo 4 versikulo 7. Karon, ato sang i-clarify brad, no? Ato sang i-clarify nga dini sa Isaiah chapter 9 verse 6, gitag na dadaan nga usa ka bata gitawag magkatagbag Dios nga gamanan. Mao ni ang i-deliver kini magpakatao ning kalibutan duna siya sakyanan. Ang sakyanan tiyan gyud mismo. Usa gyud ka babae nga putli. Dili man pwede nga musud og dili putli. So Lucas 2:11 kay natao ang Kristo nga Ginoo. So daghan ang mga prueba alang sa mga iglesia ni Kristo. Atong gihangyo ang tanan. Open your minds.
dunay not less than 60 biblical texts to prove nga si Kristo Dios. Now, niini tanan, nagingon sa Isaiah 35 verse 4 to 6, muanha ang Dios aron makakita ang mga buta. Na Mateo 11:4 ngadto sa 5, si Jesus mingon, sultihi sila nga mga buta nakakita. So, nining tanan, ang pagka-Diyos ni Kristo is proven beyond reasonable doubt. Daghatag mga prueba kung ato aton minimum 16 biblical texts. Na, lainon lang nato ni Brad ang pag-prove na si Kristo Diyos, no? Pero, with all, ang ato lang mahal nga birhen. So, niinig po tuha, ang katong ingon ni mo, Brad, nga, ang pagka-Diyos ni Kristo is 100%. Okay? Ang pagkatao ni Kristo is 100%. Ang Diyos, Brad. Okay, ha? Ang iyang pagka-Diyos is 100%. Di ba niya? Ang iyang pagkatao, 100%. Karon, ang title mo itong gihisgutan. Kay ang title ni Kristo is Savior, manluluwas. So, dili title as tao, kundi manluluwas in His capacity as God. Amen. Niining puntuha, timanin ninyo nga ang pagpili sa mahal nga birhen, gipili siya as sakyanan of the Savior. Arka sa kasabutan. Arka sa kasabutan, nahimo siyang sakyanan sa Diyos. Therefore, dunay divine appointment ang mahal nga birhen. Amen. There was a divine appointment, dili human appointment. And therefore, the divine mission of Mother Mary is the Mother of God, kay ang si Kristo, Diyos nga matuod. Nganong dili kasabot ang protestante, tungod kay dili sila motuo nga si Kristo Diyos. Ikaduha, ang mga protestante motuo nga si Kristo Diyos, pero dili motuo Holy Trinity. Di ba, Brad? Dili motuo sa Holy Trinity. Mao na nga dili gyud kasabot. Dili ni Birhen Maria. Og tungod kay dili motuo sa Holy Trinity, di motuo sa mahal nga birhen. Very ungrateful, Brad. Di ba? Di ba nasa gingon, ang tao na hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi magkarating sa parununan. Di ba? So mauna, og dili gani kamo mo pasidungog sa mahal nga birhen, nga diha mismo nagpakatao ang mahal nga birhen, hindi kayo makarating sa parurunan. You cannot arrive. Dili ka mo makaabot ni anang atong padulngan because of ungratefulness. Correct. We cannot have Jesus without Mother Mary. Correct. Mauna ang iyang pagkainahan sa Diyos. It does not necessarily mean nga ang mahal nga birhen diha na before ang God. No. Referring to the second person, not to the first person. Correct. So, ang pagkaingon sa ang mahal nga birhen na inahan sa Diyos, dito na nag-refer ni Kristo not to the Father. Yes. Di ba ninyo, ha? Ang pag-ingon na Mother of God, Theotokos, referring to the second person, Christ, not to the first person, the Father. Amen. Amen. Mana nga ang Protestantism, Brajit, ang ilang conclusion, jumping into a wrong Dahil conclusion. wala mong galing sila kasabot lagi sa Trinity. Ang ilang manggod is generic. Correct. Pag-ingon nga ginili ang larawan, tanang larawan ginili, wrong. General. Ang ginili nga larawan, kantulang larawan sa mga Diyos-Diyos, replacement of the true God. Basin mo po sila kay Paubrad nga nasa Biblia mo, basa na po yung mga ngan ng mga Diyos-Diyos. Mao lagi. So, ang nakairo sa Protestantism, no logic of distinction. No logic of distinction. The fallacy of jumping into a wrong conclusion. O sarag yun na gilata. So, maura sabi nga sa mahal nga birhen. No? Okay, Brad. So, at least nakuha na to. Ikaduha nga role sa mahal nga birhen, ang ihang pagkaputli. Putli. Nanay mga Protestante mingon, nganong putli man nga birhen, nga namay giingon nga hangtod na tao si Jesus, di ba? Putli siya, wala mahilabti ang bilahan.
hangtod nga nataw si Jesus. Buti pasabot nga pagkatao na banagod si San Jose sa human nature, imposible ugwa gud maka-remedyo. Sa tawagon pagkapagsulti, no? Imposible yun ugwa sila maghagwa-hagwa. Kay banagod na sa ato pa naghimo gid sila sa natural nilang buhaton ug busa na pay lang giteksto nga nay anak daghani ug busa daghag anak nagingon gini nga nay to imong igsuon dito. Mao na nga kita sa mga Catholic faith defenders brad natay a minimum of 100 debate propositions. O niya karon ka pista man sa mga gabirin mag-live ta karon dunay debate diri sa Sunrise Garden. So all the pastors line up ang tanan because the Catholic faith defenders will defend against the attacks you have delivered against the kingdom of God. Tanan ninyo mga atake batok sa simbahan, tubagon kini sa Catholic faith defenders. Yes. Amen. Yes. So, Amen. So katubrad nga ikaduha nga putli. Unsa bay pruiba nga putli gyud nga mahal nga birhen kana may gingon diha nga hangtod nanganak sa ato pa. Okay, Ang isyu ni ana imposible si San Jose wa gyud makigdug sa mahal nga birhen. Nga bang naman siya? Unsay tubag? Kay si San Jose usa ka taong matarong. Sa Mateo kapitulo 1:25, wala magpasabot nga wala igadti kay si San Jose tungod kay ang iyang purong hangtod wala magpasabot kanunay na hitabo human kag Kuha ko ni mong basa man, kuha isa ka na tam kay mga reference na to. Isa ka yung taguin. So, dito ka ba? Dito ka. pasabot na to nga Okay. si San Jose Diba? Ato sa i-breaks na to. Nagingon ka, your logic nagingon nga, wala yun ilagti ang mahal ka birhen, tungod kay si San Jose matarong. Ikaw ba naman ka? Sa ato pa, kung mudug ka sa imuhang asawa, gamito lang na ito ang idiomatic expression ini. Kung mudug ka sa imong asawa, mawa na imong pagkamatarong nga obligasyon man imo na as husband, nga muhimo mo bata. In other words, si San Jose dili ba obligasyon sa mahal ni San Jose nga maghimo silang bata kay banagon. Ang sa pagtubag mo? ang buot pasabot na nga giplano na daan sa Dios. There was a plan. Nga si San What really was the plan of God? plan of God nga si San Jose mao ispusa ni Maria nga mahimong ama-ama sa atong mahal nga Ginoong Jesucristo nga mahimong siya nga mo'y Stepfather. father nga tungod sa kayang iyang pagbapdos ni Jeremiah dili kasalanan lalang sa panahon yes. Lalang sa Espiritu Santo. So plano na sa Dios. Okay. Mo na nga gi padanggo si San Jose sa mga anghel nga dili pabiyaan si Birhen Maria. Okay. Sa kultura sa kultura sa mga Hudyo brad. Kanang si Mama Mary ni dinabdos na mano wa pa Batuon mo na. o mato sila makasal pa ni Patyon. So mao na nga gihimo po si San Jose siguro sa Ginoo. Ay, Siya oo, makisunod nakisungtang sa pero nga siya may mudo pa ang Yes. dili panisyan si Yes. Kaya ang ilang kultura higpit kayo, lisod kayo. Mamagdos ka away bana, Correct. patjon ka. Bato-batuhan ka sa Mao gani nga, Batuon mao ka. gani nga si San Jose usap po nang gihimo sa Ginoo kay si To San Jose defend. masinugtan. Yes. Wala ka tunong katuog ka ng Lain pa. Biyaan gyud to siya kay di gyud na iya Oo. insulto mo to siya. Oo. Ito lang nga gakunik ang kamaayo sa Dios ngadto sa mga tawo nga mga maayo nga papuyan ti panghimo. Mao din no. Mao na nga ang plano sa Dios is Mao di. Nanumdum ko sa may padayag ni ini si Madam no, ang gupita nga ang asawa ni Sir Alvin ang gupita no, siyang paghatag og pasabot niya na dito sa Lone Town Square. Katong primero ni mo itong public speech dito kasi gibunyagan gud si Brad Duming speech dito sa Lone Town Square no. O niya, iyang ipadayag nga dili lang lin ang kaagi sa mahal ka Birhen. correct. Nga ginan siya ni kinsang anghela nga mingon. Anghel Gabriel. Tulo man San Miguel Arcangel nga may fighter, Chief of the Armed Forces, maulan ang equivalent. Nating pahibaw si San
Rafael. Gabriel, mo iting pahibaw. O niya, ang healing si San Rafael. So, San Gabriel mo iting pahibaw. Nga ikaw mahimong magmabdiyos ka. Imagine. Pero, natural pang tao, normal pa, walay divine intervention. Dili yun mo sugot ang mga luganin. Ingani po ni Brad, kung normal lang nga tao si Jesus Christ, why mga karakter nga gikan sa langit, which is inuyanan sa tanang mga balaan, nga mga rin sa tao, bayon sa mga anghel. Kay, heavenly, kuwan man to sila, heavenly, nagpuyo man to sa langit. Langit nun. Kung tanaw na to na si Kristo, ordinary yung tao. Ang tao, subject sa or kanang nature ganyan sa nga makasasala, walay mga divine nga mga rin sa kuwan. Yes. Paibawon siya. Okay. So na ang divine, na ang kabalaan nila dito nga pamilya, kay nagpasend man o kuwan. Okay. Grabe. I-connect na good na to, Brad, ang Genesis chapter 3 verse 15 na gipili doon na napagkahugno sa unat ang ginikanan, nagpili na ang Ginoo new second Eve. Amen. Ikaduhang iba. Yan imong gipadayag, Brad, nga pagkahugno na ang atong grasya, no? Kining grasya, sanctifying grace, pero nata super kining natural nga grasya, no? Nga kining maong grasya nga supposedly nga niya paunta ni sa tao nga dili unta mamatay ang tao. Dili unta siya magantos, dili unta ang plano unta sa Ginoo. Diha sa tubig sa kuman paunta, deathless unta ang tao. Now, nining putuha, Genesis chapter 2 verse 24, nga kung nagapasa duha man ni kahoy, kahoy nga gidili sa dili pakaon, kung nagapasar sa niya ito, ikaduhang kahoy, katong bunga, duay bunga, no? Kahoy nga gidili o kahoy nga gitugot. Nagapasar pa sila sa negative, go sila sa positive. Pagkanoon sa kahoy, sa bunga sa kahoy, nga naghatag og kinabuhi, nagkinabuhi, nga walay katapusan. So, ang nahitabo, wala na sila kaabot sa ikaduhang kahoy, Brad, di ba? Wala na. Supposedly, mao na tato'y ganti for a deathless. Deathless. So, nabungkag ang plano sa Diyos. Nabungkag. Kay original plan unta, kining kalibutan, paraiso. Amen. It's heaven on earth. Supposedly, deathless society. Pero, katong imong gingon, Brad, nga extraordinary, ang langit nun, ang Diyos mismo, nagpakatao ng kalibutan. In other words, the process of new heaven and new earth, Revelation 21, verse 1 to 8, it starts mismo sa pagpili sa Ginoo. Samahan ka ba rin? Yes. Ang process sa new heaven and new earth, imagine na. Unya, pagpagkatao ni Jesus, diha na nag-start ang pagbanday sa new heaven and new earth starts from Mother Mary. Asa ka? Pero so, ginapon ka sitwasyon. Gidisip gyapon, nawag gyapon si Jesus Christ. Pareha sa unang hitabo sa ato ang mga ginikanan nga si Iba o si Adan kay wa man gyapon matuman kay gilawgaw ba? Gilawgaw sa Protestantism. Oo, sa kang Kristo nga panahon, bro. Wa gyapon dito kay heaven on earth ato kay niamot ang kuan. Ipatay man pud siya so naputol gyapon. Pero bisan pa niya na, no? The more persecutions, the more ang blessing sa Ginoo. Mateo 5:3 ngadto sa 12. So karon man katong gipadayag nga ang pangutana nga pukli pa ba si San mahal nga birhen nga katungdangan man ta sa bana. Ang tubag niini katong imong ingon, there was a divine plan. Plano sa Dios, ang plano sa Dios nga ang role sa mahal nga birhen dili biological nga magpadaghan ng mga tao. There was only one role, Mother Mary, to deliver Jesus. To deliver Jesus. Maura.
O niya, ang imong gingon sa Brad nga, unsa ko imong gingon? Katong dinhet din do Ordinaryo pa siya pagkatao, wala pa siya divine intervention o divine nga atong suportahan nila mga argumento sa ubang protestante nga tao na si Kristo. So nganong magpadaman og anghel gikan sa langit ang Ginoo para pahibawon si Maria nga nay matao diha nga may ka makasasama ta dili mata ang ngayan nga pagkanaogan. So ma-prove or makabarog ang ato ang argumento nga 100% man, 100% divine si Jesus Christ. Yes. Kaya di pa ka naungkan sa mga divine character dito. Okay. In other words, Brad, ang tuyo sa Ginoo nga gipili si San Jose was only to rescue the life of Mother Mary. Right. Kay kung wa pa magpakasal, wa pa mahimong bana, si San Jose ngadto ni Santa Maria, patay na ang mahal nga Birhen. Kay silot dito sa Jewish culture, nga patyon ang badge nga mamagdos nga walay bana. Karon, unsa may sistema sa Pilipinas kalibutan, kung dili gani ka magdos, kung diwa gani ka kung ugaling, pero wala na virginity. Wala na. So, ang mahimo unta nga pagsaulog sa pista sa mahal nga Birhen, maunta ang pag-promote sa virginity. Yes. Kini unta ang mga kalingawan, kini unta ang mga kultura nga i-promote sa mga LGUs, pero nahimo nga kultura pag-promote sa pagpusgay sa virginity sa tao. Disco dito, unya date dito, gihimo ang pista sa mahal nga Birhen nga dit resulta puskay ang tumong sa pagpagkatao sa mahal nga Birhen. But imagine sa Kibawaka, I would like to testify na nagfasting ko sa mga kalingawan sa pista sa mahal nga Birhen. Ngano? Dili mahal nga Birhen mo gipasinunggan ang tawhanon. Dili demonic ang mga kalihukan. Dili ba demonic? Unsay nahitabo? Kalitanon lang. Imagine mag-host sa mga kalingawan. Encantada. Grabe. Doon ay misa, Holy Mass. Santos na misa. Diha mismo sa lungsod, sa munisipyo. Ang musugat, muwarawara, nagiguban sa Santos na misa, Encantada, laki, nga nagbistida o babae, dili ba ka na insulto sa mahal na Birhen? Pagkasal mo nga pinto. Grabe. Gawin na pagkasal. Grabe. Pero gina, wala na deceiving. Grabe. That is demon possessed or demon obsessed. Demon possessed. Duha. Demon obsessed o demon possessed. Yeah. Kunya ang mga kauban sa makighagwa na apil sa demon obsessed. That's a sin of concurrence. Sin of concurrence. Ganon, doon na may mga linog, doon na may mga kalamidad. Na, sige matatampo, sige matatag, na apilta sa gabak, na apilta sa disgrasya, tungkol sa sin of concurrence. Dili kita nagbuhat, pero naapilta sa punishment sa langit, kay ngano, kay hindi nagdagkahugaw sa kasagrado sa Santos na misa. Pasinugmog, Brad, di ba? Pasinugmog sa mahal nga Birhen. Gihimong okasyon sa magbinuang. Imagine. But, Sige, sige, mao ito mga isuno nga ang Santos na misa o sa kabalaan o the highest form of praise katilingbanon sa Raduming, di ba? Pinakataas na form of praise. Alang sa itong Ginoo na Ano po pasigaw ni Maria, mo na sa mga Santos. Adonai Santos Misa, kayang ka panakan karong adlaw o September 8. Ang nga ito pagsilugan isip ko sa kabalaan ng virginity sa iyang pagkabalaan na ginanbalaan ko sa pita
mo attend sa mga okasyon diya sa Santos nga misa diya sa fiesta. Kaya nga mo respeto gayud ta sa atong mahal nga Birhimaya, isip siya mo'y sulundon sa atong pagtuong Katoliko, isip inahan sa atong simbahan, inahan ni Kristo, inahan sa atong Diyos mong magbubuhat. Abi mo, kato ganing nga gamanyanita ta sa mahal nga Birhen, padung ko sa mahal nga Birhen, giuyog na ang pagkasilasin. Wala, gid ko patugong, there is something akong gibate niya. Pagduol niya ko sabihin ay, ang akong yun nakuha yun nga message ba? Respetuhi santos nga bisa. Amen. Respetuhi ang akong birthday. Ang mahal nga Birhen, uhaw ang mahal nga Birhen na pasilungan siya sa iyang birthday. Pero ang gibuhat sa mga tao, mga kalingawan na dili promoting the virtue of chastity, virtue of virginity. Dili promoting the virtues of mahal nga Birhen. Dili. Kaya na santos na misa, disrespect. It is deception, demon-obsessed, demon-possessed. Yan na may mga kasalban. Ang mag-host anha sa mismo, sa diha din mismo ng altar. Laki, magbistigain ka tada, asa ka. O ang pari sa putro sa, imagine, the priest should have, what is right is right, what is wrong is wrong. Dos Timoteo 3:16, but lumot kung sa error. O na nga bro, binihawa ko sa Birhens Galinaw mayong panahon, nagpasting ka niya. Imagine, inkantada niya kung sa kumbinto na puyo. Santos na misa, makibuban sa misa, nagbistiga, grabe, nagibungkag ang kasagrado sa Santos na misa. O na nga paghawag ako sa mga biniduhan yung message sa katong nakuha. Nga, respetuhin ninyo ang Santos na misa. Nagkanuha ng message ba o nga, respetuhin ang akong birthday. Ang mga kalingawan, pasilungkog sa virtues mga Santos. Respetuhan ang simbahan. Respetuhan. Basta ganito na nung tuwa sa diskuhan, brati sa magpasilungkog sa simbahan ng mga Merigot. Kinsa ba'y makamata o alas 4? Nauman ang disco alas 2, alas 3. Mao na nga ang tinuod ba pa ako Santos si Bishop Noel, Christian Noel sa First Bishop of Talibon. Kaya niyang policy, we will be calling all the bishops of the Philippines, all the bishops of the world, follow the late Bishop Christian Noel. Unsay gihimo ni Bishop Christian Noel, walay misa sa lungsod kung dunay disco pagkagabi before bisperas, before sa maong pista. Kay dili patron ang inyong gipasilunggan. Holy Trinity man ito. Murag mo magyapon siguro na ron. Hanggang karon i-implement nila. Pero kita diya sa Diocese of Tagbilaran, sama sa ubang diocese, di ata sa liberalism. Di ata nakighagwa-hagwa ta sa tinunto nga pamaagi. No! What is right, and we demand for the Church of Polites nga i-impose unsay right is right, what is wrong is wrong. Nagani mga engkantada nga musud sa Santos kami sa unsay gipadayon, allowed ba kana? Dili allowed ang musulod na not formal kay naman ay mabasa niya sa Biblia. May mga dress code ta. Even ang magkurong ang magpandong babae. 1 Corinto 11. Kinahanglan magpandong ang babae. May testimony brad in our parish. Kami Sister Gertrude uban sa Senior San Jose Kapulungan. So we implement nga magkurong yun, magpandong yun, magkurong ang mga bunda, mga babae. Gagamba mi og kaning tarpaulin, no? Gagamba mi pero dili tong plastic katong yung kuan, no? Kanang biodegradable, no? Kaning para pro nature. Gihatag mo sa panila. Duha ka buwan kapin, what jud what gid butugot nga i-post na ibutang sa
kuhan sa simbahan. Kaya lagi, iyang theory, pasagdan ang tao freedom. Kaya naaras kasing-kasing ang tao. Okay, pagpasagad, pero impulse niya po na kay Yes. kay mo man balaod bro. Di mo punta makapugon nga di mo suot ang uban bro. Madyo nang mo impulse ka kay may daghang mupalo. Correct. Yes. Kaya, kinanglan, i-implement na to ang proper dress Kaya ang theory sa pare, Brad, naaras lagi sa kasing-kasing. Mag-unsa kung magkurong ka, pero wag ka sa kasing-kasing. Mas maayo pa magkurong, pero naas kasing-kasing. At least kung nagpurong ka, nanas kasing-kasing, Yes. dili man to siyowi kayo, kinara man sa kung anong Yes. makakita ito, whereas katong ga, inkanta dyan, kapakingor dito ga, mumumomo or ga, gaon-gaon dito pagkasal, makadistract na siya, nila pag ang impression. Para ninyo mga pare nga mga modernist, you are wrong. Forgive us. Yes. Because nga no ba, tungod kay ang pagtambong sa santos nga misa, atong ihatag ang highest respect. Amen. Kung doon ay birthday ni mo, Brad, doon ay dibo sa imong anak. Di ba na may atong mga maunay attire? Oh. Na anong makapalit matag-attire? Birthday. Una agato sa dagat, magsimsot o guban pa. Naay attire. Una, ang naha sa Ginoo, watay attire. Tarantado. Correct. Amen. So, we are kanang hoping fathers, kanang mga millennials karon we have to implement the proper dress code Ngayon say, yes. sa simbahan. Kung sa'yo na po, nawa ang pare. Dili man na siya mawag yun. Naman din na. Kalimang- umabot na itong ikuan. Nawa ang pare pagkipulihan ni Father Gerald. Pag-abot ni Father Gerald Lupida, glory to God. Ano? Impose niya dito, nagpandong ng mga babae. Mga lady minister, nagpandong na. Kaya gasunod ba ito sa diocesan sa una nga, kaning ganda lagi po sa simbahan ng babae nga, ayaw na ng pandong-pandong. Nakasuot ang modernism simbahan. So, karang gi-implement ni Father Lupina at nindot solemne na ang misa. Oo. Very solemn. Kato sa una, ang mga sakristan, dili man magsinina, dili man mag-attire. Murang mapatulong Formal, very formal na santos kami sa ikong, this is the best. Pero naunsay na itabo, nakabantay naman ko, sa manig tagpugsandan, pagtanaw ng babae, mali. Sus, pag-iulis, kumbikto. Pagkasunod, linggo, mauna ako feedback nga, dili sila ka-focus, mutanaw sa santos, mutambong santos na misa, kaya naay inkantada, nagpuyo sa kumbikto. Apil ka basta. Sus, ginoo ko. Marites. Agwantag, dili ko mutambong sa hanting tabungan sa lain ng misa. Dito lagi ko isurrender pag Bernes Santo. Pag Bernes Santo na, mihilak kita kay patay na si Jesus alas 3. Pag umana, naaman ang Bernes nga magmisa, no? Oh. Nag-una na ang inkantada, sunod ang pari, mura mag-bribe o ang groom kasunod. Kaya nga kong tarantado na ni, dili na ni simbahan sa Ginoo. Gihimo kining binuang. Pwede mo na i-report sa obispo ba? I reported it. Ako ng official. Lead Bishop Archbishop Alberto Oy. Nag-implement na si Bishop Alberto Oy kay there is a festa sa Kasilak. Birhen sa Kasilak. Nanghilak ang mga devotees sa mahal nga Birhen. Kay matag festa, nightly, naaginay inkantada. Ha? O niya, kaning mga bra, mga underwear, gipang nasubang. Grabe ka hugaw. Miss Giran. Nadagang mga binuang. So, nahitabo, promoting sa mga kahugaw yun tanan. So, unsay nahitabo, Brad? Ingo na sila, di ikaw may taga-munisipyo, palihog kay inyo man mga kalingawan. Ko nga, sige ka akong tawagan si Mayor, ikato, kay mo po, hindi makutig, kuhan lagi, apil diha. So, lahit man sa una kay, yun man ang simbahan ng Estado when I was a member of the Paris Pastoral Council sa Bridge Kasila. So niya tabo nito, nawa na. Karon, mingon ng mayor nga di ay text sa pari ni Father Will na nagingon nga dili gyud ipadayon ng inkantada. Mali ba na? Miss Giran. Dili ipadayon. So unsay nahitabo? Gipatingog ang tanan nga mga komite. Kaya ba ka kinsa rin may dipinsa sa mahal nga Birhen? Principal sa University of Bohol Institute Jubiloon, Protestant leader.
Ang mga Katoliko Ang mga Katoliko silent ngano ang engkantada nga leader mao'y nagwarawara nga ipagdayon kini kay dunay budget sa lungsod. Asa ka kay nahinayak na. Pero ang nibarog yun gami uban nako pagbarog mao ang number 1 protestant. Asa ka? Principal sa Yubilon si Dr. Vida. Mingon siya, I am a protestant. Pero sa akong pagka-protestant, I defend Mother Mary. Di mi mo tuo sa mahal nga Birhen. Pero akong gihunahuna nga ako'y birthday celebrant. Una sa akong pagka-birthday celebrant, tagaan ko niyo kalingawan nga offensive to me. Correct. You are insulting me. Correct. Is this the gift? Ilawgaw ni mo. Mao ba kini ang gasa nato sa atong gipasidunggan nag-ihaw tag kabaw, nag-ihaw tag baka, nag-ihaw tag mga kanding baboy ug uban pa. Unya ang atong gipasidungog bugal-bugal sa mahal nga Birhen. I object your program. I am a Protestant. I object. Kamu Catholics nagpaburbo sa pag-insulto sa mahal nga Birhen. Rahog ka ng kita mo Asa ka? igatipinsa niya. Kita na po iga. Asa ka? Jubol ang salaan na brad. Jubol. Gano'n malagi na sila, Brad, nga ka mga protestante. Dress code mo kina sila. Implement kina. Mao gina discipline hinuon ang protestante. Katoliko hinuon. Di ba? Usap ko na sa unang kwan bitaw. No? Yes. Naadjay kuwang. There is sin of concurrence in the Catholic Church. So naara na sa church authorities. Follow Bishop Christian Will. Yes, ma'am. So mao na ito po. So mao na ito. Klaro na ito nga ang dunay plano ang Ginoo si San Jose pag-save sa mahal nga Birhen. So ako, esgot matagugma ba, di ba? I have experienced it. Kay null and void naman akong first marriage ay sige ihangad nako sa Ginoo. Mateo 10 no versikulo 34 ngadto sa 39. Kunya diha ko nagigikaibgan ba nga gatuon na gyud kog maon ako. Pero unsa nga tabo ba? Kini dayong tinuod kag mahigugma. Maraton ka na. Kana ba taas ni mong respeto ba? Correct. Nangabi mo ba? Bisag makakita ko niya og 1 second. O sa 1 second na akong ipagita. 1 second lang. Akong kalipay. Mura na ko. Ibayaw 3 years nga nagkita niya. Tinuda. sa... Samot na og mag-ubad ni Santos Gamisa. Ginoo ko. Abi no Brad, di na kinahanglan na mag-touch ko niya. Kaya di man ko mo touch ko kay ay highest respect. Na-feel na ko Brad ang gibati ni Senyor San Jose. Na ang pagkakita niya sa mahal nga Birhen is more than enough. Prehas ba sa baso, sa to baso no Brad? Okay. Ada na baso ha? Kani. Kini mo'y lawas. Kini nga tong lawas nangita og kalipay. Di ba? Yes. Kung puno na kini ang kalipay mao ning tubig, mga mo'y intent ining baso. Kulot sa baso. Puno na ni nagsubra. Kay mahal nga Birhen is extra graces. Full of grace. Di ba? Puno sa grasya. Karon nag-awas-awas ang grasya. Uban ang mahal nga Birhen nga puno sa grasya ni San Jose, na puno sa grasya si Senyor San Jose. Riyan sila. Unya, ngano tungod kay ang Ginoo si Jesus naa sa Sagrada Familia puno sa grasya. So nay atom of material thinking si San Jose nga makiglipay pa lawas nun, ngano puno na siya sa kalipay. Yes. Nagawa? Oh, yes. I feel it. I can prove it. Na ako sa number, nakita na ko, pintiglipayan na ako, Brad. So, bisan pa... Ito sa Ginoo, wag gid may magdaliwan. Correct. So, kanang sa point ni San Jose, Brad, Mo ano na na nga, what na siya desire nga iya pang... puno na. Kaya puno pa na silang Puno na. Wala na siya unang-una nga, mga malaway. Ano Wala. kaya puno na lagi siya sa kuwan. Natin ang pagkabalaan ng chastity. Yes. Sa ilang baw. So, na-prove na nato ha, nga putli na siya. Pero sa detalye, Bible, ready mo, kay Catholic faith defenders will defend ni ining tanan, you all Protestants. Ready for debates. Sunod, ikatulo, mao katong giingon nga Spiritual health.
ang iyang number 1 is Theotokos, Mother of God. Ikaduha, Immaculate Conception. yes, ang Immaculate Conception. Di pa lang pong walay. Gipanangkon ang mahal nga birhen nga walay buling sa sala. So, December 8, gingon ni Father Roy kaganiha nga ngano nga September 8 natawo ang mahal nga birhen tungod kay gipanangkon siya December 8. Question. So karon siya tao. Karon siya natawo kay December 8, 9 month. Mauman ang pagkatao. So, pagpanangkon, Immaculate Conception, baglayon. Unya, birthday, loon. No? Birhen Kasilat, Our Lady of Light. Birthday sa mahal nga birhen. Unya, pagsaka sa langit, Assumption, Dawes. So, triangular ni sa Bohol, Mother Mary. Ang Bohol is Mother Mary. Santo Niño kay lingin man, feminine. No? Ang Santo Niño, Hebrew 4:11. Pulong duhay suwab, no? Espada, Geography, Cebu, Senior San Jose. I mean, yes, Senior Santo Niño. No? So, mo na 10 commandments. Question mo. Ang pangutana mao, ang pagpanangkon sa ni Santa Ana nga walay buling ang mahal aniyang gisampon mahal nga birhen. Question, ang pagkutana, parehas ba yun perfectly ni Jesus nga walay amahan? In other words, walay sperm cell. Ha? Pareha ka. Walay binhi. In other words, katong pagkamabdos ni Santa Ana, dili ba to bunga sa managtiayon nga paggama og bata? Kay si Santa Ana tiguang lang. Tiguang. Si San Joaquin tiguang na. Gracias. Nini putuwa, unsa na to? Naghimo sila bata na natawa mahal nga birhen? O wala sila maghimo pero nanabdos sa Santa Ana? Tungod to sa grasya sa Ginoo nga asa nga sila gihatagan anak ni sa atong Dios Amahan nga mahimong magbagdos siya sa kadalaga nga ulay nga diin katiguangon maglisod gyud panganak kapan tungod sa milagro tungod sa milagro sa Ginoo. So you maintain nga ang mabdos ni Santa Ana was not a product of procreative power sa couple. Possible. Mga brad? Possible. Because tungod kay tiguang na sa correct, kay preventive na daan ang Ginoo apil na to sa iyang plano. Ano? Step by step gikan ilang Santa Ana. Your reason is age. Tungod sa age. Edad? Tungod sa edad. Whether we believe it Edad na mo edad? Yes. O plano? Plano na sa nakuha Diyos. sa plano. Plano. Sa Diyos. Ang edad? Pero due to their age, idara na gid sila, dili na sila makahimo, Brad. Karon ribatal. Real talk yun na, nga medyo dili na gyud ta kanang Dili gyud mamagdos. correct. So, ang menstruation sa babae Wala na singbita, na. dili naman Oo, na dugon. Dili na gyud ang laki mamagdos. po, kita po nga mga lalaki, mura wala na tay kuha na bitaw, dili na kadyo sexually active. Okay, karon. So, musulo dito, Brad, ang katong plano sa Dios na sila gihimo kay mga tarong pa silang tao. Ribatal, Brad, ribatal. Oh. I'll take in the left side. I represent the Protestant. Okay, karon. If that is the argument na tungod sa kinigitawag o pangidaron, nga naman nga si Abraham o si Sarah, nubintanyos. Kuha mo po ito, Ano man to? magbuka ito sa Ginoo gyapon. So, dili ito ila procreated? Wa may imposible sa Dios, Brad. Kung bisan pa og ganang Ako magtuo si Abraham. Uy. Siya may amahan. So, sa ito pa, sperm cell gito ni Abraham. Kaya umingon ka din sperm cell, sa ito pa, ang anak ni Abraham si Isaac, putli isan siya. Parehas equal sa mga kabila. Lasat ko sa Ginoo. so kanang Okay. Ginoo rin mayo na Brad kay siya man Ginoo. mo'y ka-design, siya mo'y ka-plano. So kung Both, ini, no? Both. Correct. Ini po tuwa. Kay, akong gitanaw, bro, ako naghihiling ba? Research. Kanto na na, si San Joaquin, kay mo matitigahan sa, as mo'y pari, di ba? Oo. Mo'y nagda. buti man na ni Banang sa taana. Dito So, karon na frustrated sila kay mabiyabiyay dito wa kay anak.
So, mura siya, mao magkani nga Mura og curse curse siya ba? O yes, mao na curse ang pagtanaw sa mga tao ay anak matiayon. Oy lapag to. So pero sa nukin para ma-complete gyud ang iya nangayo ba may layo siya, may palayo siya. Unya nag-focus gyud siya dito. Hangtod na nga namabdos ang Satana. Mao na to nga pauli siya. Ingon na ini ang pagkatinga sa manisa. Mao na to tanan, no? Nagkombinar gyud ang tanan. So lagi. Kini ang number one is plano sa Dios. Correct. But it does not necessarily mean na ang couple, wa magpasabot na ang couple sala ang pagpakiksik. No. It's secret. Maupod ni Abraham ug ni Sarah, wa magpasabot nga mag-sex sila sala. No. Kay kanse kung karon og mag-sex ang couple sala. Pero og dili couple mag-sex walay sala. Atarantado. Get reverse. The main point now, the procreative power of a couple is so sacred. It is perfected by God by virtue of His sacrament of matrimony. So muna nga dili error. It's a perfect blessings of the Lord ang rule sa magtiayon pag imong bata. Pero the point lang nga gipanamkon ang mahal nga gipili na siyang daan nga maoy mainahan ni Jesus. Walay buling sa salang panudon. So mo na Immaculate Conception. Okay? Basta yun. Harita si Kopat. Assumption. Karon ang pagutana, issue karon. Namatay ba ang mahal nga Birhen? O niya pagka nabanhaw siya, misaka sa langit? Kay body and soul man saka sa langit. O wala siya mamatay. Misaka siya sa langit. Body and soul. Ang declaration sa assumption, lawas o kalag, misaka sa langit ang mahal nga Birhen. Assumption. Question. Pagsaka niya sa langit, buhi na siya. Pagkatana, may agibag kamatay ang mahal nga Birhen. Tubag na may Duhang buwan na pwede mamatay si Birhen kay si Kristo. Manamatay man do nakaambit man si Jeremiah sa lawas Kristo nakaambit sa lawas ni Jeremiah. Ato masabot nga si Kristo ang pagkamatay dilingon sa sala tungod sa bisyon pagluwas siyang katawhan. Si Jeremiah pilit sa mamatay apan siyang pagkamatayon wala man nakita nato ang iyang lawas usa posible nga ang iyang kamatayon ipasaka sa langit. Kung magkamatay, ang iyang lawas ug dalag gisaka sa langit. Ay, dili ba pasaka man sa langit? Gipasaka man sa langit. Gipasaka sa langit. Kasi posible patay siya gipasaka sa langit. Posible buhi siya gipasaka sa langit. Ingani man ni Brad. Di ba ang second coming ni Jesus Christ? Patay atong lawas sa sementeryo, iyang tibok kun og balik kay tibuok ta nga pasakop sa langit. Kay nakaambit ta sa Di ba ang kamatayon mao man ang sala, namatay ta kay sala no. Ang kamatay lahi si Kristo si Maria. Si Virgin Maria tungod kay luwas naman sa giprevent naman sa gikan pa siyang pagpanamon Brad. So no need na si nga mo-undergo sa ato ang mga kahimtang siguro nga mamatay ta katong lawas pa dito katong kalaga laro-laro nga tibok puntag balik umani nga ni Jesus Christ si Mama Mary kay luwas sa mandaan sa kay gikan pa siyang pagpanamkon dito pa jud ang Ginoo ng pagkatao sa iya. So no need na siya nga ipareha sa ato ang proseso. Yes. Okay. Karon ang issue nga i-resolve is ang assumption misak gipasaka ang mahal nga Birhen sa langit lawas o kalag kay wala makita ang diyang karon kung mingon tag gipasaka sa langit lawas o kalag kung mingon tag lawas o kalag in other words yun tibuok di ba tibuok kung namatibuok ang lawas o kalag it's alive buhi. Mo po na may tabo na, di ba? Buhi kami sa kasalangit. Ang pagkaban na, may agi magkamatay. Ang mahal nga Birhen o wala mo agi kamatay. Arita sa may agi o kamatay. Inganin ni brother explanation. Si Mama Mary exempted na daan, di ba? Sa salagan na exempted siya. Yes. Pagpanampo lang niya, exempted na siya. So, as an exempted,
Exempted po siya sa proseso kung saan paghimo sa Diyos nato sa Exempted pagsikat siya niya na mamatay. Exempted Exempted po na mamatay. exempted po siyang mamatay kay exempted naman siya daan sa una pa exempted kay pinili naman siya daan. So exempted po siya nga dili makarana sa ato ang mahitabo Experience. inibalik. Dili Okay. maka-experience sa ato ang mahitabo inibalik sa iyang sikan kami Okay. nga tibukon tagbalik Yes. sa mamatay pagwanting nga Ang argumento, Brad, nga wala mamatay ang mahal nga Birhen, buhi siya misaka sa langit. Kay if Lulo Inok, misaka sa langit, diyan sa kaalam. Daghan naman po mga Kaalam, okay. Na Yes. misaka sa langit nga wala gyud mamatay. Oh. Si Propeta Elias, misaka sa langit wala mamatay Oh. nga dili sila maway Dili sila ang mga exempted how much more ang mahal nga Birhen Inahan sa Dios. nga inahan sa Dios. Dili Yeah. dili pa sa How much more na, na- di ba? Inahan sa Dios nga Oh. di mo saka. That's unfair. Oh, That's illogical. injustice. Oh. Oh. So dinin putuha admitted na mo ni assumption na misaka sa gipasaka sa langit Mm. ang mahal nga Birhen lawas ug kalag. That's assumption. Karon ang pangutana miagi balagi og kamatay. Ang reason pod sa uban nga other theologians nga miagi og kamatay ang mahal nga Birhen tungod sa ilang pagka-twin of hearts ni Jesus. Nga if Jesus was a savior, Miagi og kamatay appeal siya, yun. miagi kamatay Para para 3 days, no? Dili putuha, pasaka sa langit. Ang mahal nga Birhen is co-redemptrix. Di ba? Co-redemptrix. Doon na siya roles para pagpangluwas. So, ang uban, ipadayag na posible nga miagi siya kamatay as part sa role sa itong Ginoo. But regardless niya na walay ang simbahan nag-free area, no? Dili Wala po nga mabasa. Dili po ang main point nga mahal nga Birhen gipasaka sa langit. Amen. Kinahimo So, magani that's assumption. Nahimo magani Yes. Elias og ni Kuan. So, yes. Okay ba? So napoy nato kuibangan sa paragda ni San Juan kapitulo 12:1 pinadayag nagingon nito unya nakita ko ang usa ka dakong talimanon didto sa langit may usa ka babae nga nagpistig adlaw ug nagtunog sa bulan ug gikurnahan siya sa 12 ka bituon. So may dahil kini si Birhen Maria. Yes. Usa masabot lagi basta ka si Birhen Maria lawas ug kalag. Okay. So, mao kini, no? Linukot nga basahon, Revelation chapter 10. Diya, 12:1. at 12:1, no? Nakita ko. Diri sa brad sa, yes. Diri po sa Revelation 10 verse 2. Unya nakita ko Revelation chapter 10 verse 1 to 2. Unya nakita ko ang laing gamhanang anghel nga mitungsad gikan sa langit. Naputol siya sa panganod o gilibutan sa bangaw ang iyang ulo. Revelation chapter 10. Sama sa adlaw ang iyang naong ingon nga haliging kalayo ang iyang BTS. Okay? May binukhad nga gamayng linukot nga basahon sa iyang kamot. Gitunog niya ang iyang tuong tiel o ang wala sa yuta. Okay? Kinsa may nagtunog nini, ang babae o ang anghel? Nakita ko ang gamahanang anghel sa tuba ang anghel mo nakita. Okay? Gitunog niya ang tuong tiel, diin gitunog ang may linukot na basahon. Okay? Ang tuong tiel sa dagat, ang wala nga tiil sa yuta, so diri no? Kana, no? Lang Yuta. Oh. Oh, tuong tiil sa atubang dito sa Bilaran. Unya, naman doon Brad, kay ang Ginoo diya sa Revelation chapter 2 verse 20, doon ay mga ang Ginoo gipilit ang tanan. Matag lugar nato na ay significance. Yes. Na ay role matag lugar nato, na ay biblical support. Pero walang ta maka-realize. Example Tagbilaran, unsay legend, unsay biblical, unsay divine plan for Tagbilaran. Unsay divine plan for Lubok. Unsay divine plan for Baclayon. Naangay mga significance. Na malandong ko Brad sa diri sa 10:2 Revelation. The legend of Loon. Kini mapas Loon ba? Mapas Loon. Pero ang legend sa Loon Brad is nagluon ang tubig sa dagat ug sa
yuta. Balikan. Nagluon ba? Gikan sa tubig sa yuta, padugon doon sa ubos. Nagluon. Mao ni ang luon. Luon mo, buta sa buta, gahawa ra. Aw ganun. Nag-join, nag-mix. Oh, gakuan no ba? Nag-mix ang tubig. Mao ni luon. Lakangonon na nimo. Yes, nagluon. Yuta. Nagluon sila, nag-mix, United united. sa doon kay kanang mura og United. Oh. Mao ni. So niya Revelation 10 to. Niya ang pigot sa Mateo 7:14. Sulod mo sa pigot nga dalan. Kay gamay ra makatultol sa gingharian. So, doon ay mga biblical support divine plan. Matag barangay, matag purokwa nagtaka alinggat ini. Ang patala ka ang number one example na lang is kining imong lugar dere nga murag Mga bigat, kalpod. we do it, di ba? Correct. Yan ni apra mga safety para mo Warisan mga safety na, no? defend para sa Depensa sa simbahan. Oh. Sa Sa gingharian sa Diyos. sa pigot nga dalan nga Pigot nga dalan. Okay. So, mao na ni Brad. Okay. Daghang salamat. So, we hope, Brad, kining divine constitution of the Christian kingdom, we pray na naan mo kinis papal nunsyo, and we pray na blessings ni Father Darwin, ipadana ka na nato sa Santo Papa. Yes. A divine constitution of the Christian kingdom. Mao na kini nga gingharian gyud ni sa Ginoo kining kalibutan. Amo We pray. Yes. Ikaw lagi mo ani. Lagi pa na istamento rin lawas na to. Okay. So nining tanan misteryo sa Pilipinas Wow. nga matuman na gyud kining tanan. Higpit Imo na na i-distribute paghari sa Dios. Hopefully, no? So nining tanan panalanginan ta sa Ginoo. So na-prove na nato ang upat ka title sa mga Birhen, Theotokos, Mother of God, Perpetual Virginity, Immaculate Conception, and o ang Assumption. So napasabot na to nila tanan Brad. Okay. So ang ato lang hangyo, mga pare, what is right is right, what is wrong is wrong. Correct. Na ganay mga laki diha nga magbistiga inkantada out. Respect the Holy Mass. Yes. Na ganay mga programa diha nga inay pagpasidungog sa patron, naglawgaw, nagjagaw-jagaw, nagbugal-bugal. Cancel the program. You press should have the authority, final word, implementer of divine plan, divine will, and divine laws. Hopefully, makapalo sila ni Father Roy Brad, stricto ni Father Roy. What is right is right, what is wrong is wrong. And that's the purpose. Paghimo ka na itong tanan ng mga santos. Santos, santos, santos. Fiat. Fiat. This is all for today, guys. Thank you for watching and watch out for the next episode.